Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin ngayon po, today's reflection o ang mabuting balita sa araw na to. Paano nga ba magpatawad? Lalo na kung malapit sa'yo ang taong nakasakit sa'yo. Sabi sa Colosas chapter 3 verse 13, magpasensahan kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. So yun po, no? Malinaw, no? Kasi alam naman natin pagka hindi ka nagpapatawad ay ang nangyayari parang kinikimkim mo yung mga hinanakit mo sa buhay. Diba? Lalo na nga kung kapamilya mo, best friend mo, yung nanakit sa'yo. So yung forgiveness kasi isa yung desisyon na para maging malaya ka. No? Yung wala ka nang iniisip o meron ka ng peace of mind. So alam naman po natin, sa totoo lang, ay mahirap lunukin din. Lalo na kung hindi biro yung gumawa sa'yo. Pero tandaan po natin ng ating Panginoong Hesus, di ba? Bumaba sa langit dito sa lupa, no? Para tayo ay patawarin lahat. So, kaya nga may kalakip na pangako yan na kung kayo magpatawad, ay pinapatawad mo rin. So, pagdating po sa biblical forgiveness, ang pagpapatawad dito, hindi ibig sabihin yun ay binaliwala mo na, no? Yung nangyari o kinalimot mo na o tinolerate mo na. So, ang ibig sabihin lang po niyan, binigyan mo lang siya ng pagkakataon para mapatawad siya. Kumbaga, kakalimutan mo lang pero hindi naman ganun kabilis. Minsan, depende sa mga pangyayari. Meron talagang matagal makapag-move on, meron na mga madali. So, ibig sabihin yan, kung ikaw ay nagpatawad na, kumbaga may kasunduan na kayo ni Lord. At yung taong pinatawad mo, nasa kanya na yun. Kung ano ang mangyayari sa kanya. So, alam naman natin na masakit din, no? Pagka may nanakit sa'yo at minsan, tumatagal din po yung paghilom ng sugat. So, depende nga kung paano mo nga tatanggapin yun. At ang process kasi niyan, di ba? Unang-una yung kapatawaran ng Diyos. Pangalawa, yung pinalaya ka na. Pangatlo, yung wag tayong gaganti. Ayahan po natin ibigay sa Diyos ang paghihiganti. At siyempre, pag binatawan mo na yung mga sama ng loob, magkakaroon ka na ng kalayaan o ng peace of mind. At sinasabi rin na kailangan mo nga ipanalangin yung mga taong nanakit sa'yo o nagpe-persecute sa'yo. Bagamat mahirap din po itong gagawin at lunukin, pero sa grasya ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus, ay kaya-kaya po nating pagtagumpayan. At yung pag-reconciliation, yung pagbabati ng dalawang party yan. Siyempre, dapat yung nakagawa ng masama ay maging humble naman para humingi ng tawad dahil una-una siya yung nagkasala o siya yung nagkamali. Kaya nagkaroon ng ganong problema. Pero kung makikita mo naman na tapat naman siya kung magsisi, kailangan mo na rin tanggapin o i-accept yung kanyang pagpapatawad. Kaya po sa pang-araw-araw nating buhay, minsan nangyayari talaga yan. Hindi mo akalain, minsan yung mga taong nasa paligid mo o yung mas malapit pa sa'yo, ay sila rin yung minsan na nananakit sa'yo. Kaya yan po ang ating lagay sa ating puso't isipan na ano man ang mangyari, masakit man yan o hindi, importante po ay nagkakapatawar. Kaya nga sabi sa Colossus, di ba, magpasensyahan kayo. Minsan nabahan din po yung pasensya, di ba? O wag lang siyempre sagad pag sinagad na doon mo talaga kumbaga mawawalan na yung pasensya mo. Pero hanggat kaya, sana wag mo nang aabot sa ganung sitwasyon.
hanggat maaari, siyempre mas maganda po yung wala kang kagalit, meron kang peace of mind, at normal, no? At maayos ang buhay mo. Hindi kagaya kang halimbawa na yung mga makakapangyarihang tao, mayaman nga sila, makapangyarihan, pero wala silang peace of mind dahil marami silang mga nakakalaban. Lalo na, no? Ngayong papalapit na po, no? Yung politika sa ating bansa. Kaya sa kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, kalusugan, at financial. Sabihin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung kayo maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Jesus ay tsak yun pagkakalib sa iyo sa tamang panahon. So tapin mo na lang, Lord, bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa akin lang na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 answer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Puhin niyo po ng mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po ang kanyang karamdaman. At lahat po ng nanonood na may karamdaman, iyong pagalangin. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nasisira, nagkawatak-watak dahil sa kulang ang pasensya at hindi nagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang puso, maging mapagkumbaba, mapagmahal, lalo na sa miyembro ng pamilya. Ganoon din po sa financial na kailangan namin lahat doon. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo lang ng bigas, pinoproblema pa kung paano nila iraraos sa kanilang pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Jesus. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, Espiritu Santo. Thank you very much po.